Sa nakaraang kwento natin ay iniulat ng Alip Oras na Goblin sa Haring Goblin na nagpadala ng mensahe ang kobold na magsanib puwersa sila upang makapaghiganti sa mga flawless na kalbo na mga barumbado na mga orcs. At sa pagpapatuloy ng kwento, sumang-ayon naman ang pinuno ng mga goblin at sinigaw niya na patayin nila ang lahat ng mga orcs. Makalipas ang ilang oras ay nagkita na ang mga kobold at goblin at sinabi ng pinuno ng kobold na maghihigante sila sa mga orcs at mayroon din nagsabi na sila din ay inatake ng mga orcs at nagsalita naman ng mukhang daga na halimaw na ito na mayroong ngipin ng tao at sinabi niya na nasa kaparehong sitwasyon ang kanilang hinaharap ngayon. Dagdag pa ng matalas na ngipin na parang daga na kailangan na nilang umpisahan ang kanilang paghihigante. Inutusan naman ng hari ng goblin ang kanyang Alip Oras na kailangan na nilang magmadali at inutusan niya rin ang mga halimaw na butiki upang makipagdigmaan sa mga orcs dahil ayon pa sa kanya ay silang mga matatapang ay dapat nandoon sa digmaan at dagdag niya pa na sundin nila siya dahil tatanggo na sila upang patayin ang mga orcs. Sumang-ayon naman ang mga kobold at sinabi nila na sundin nila ang pinunong goblin upang maipaghiganti nila ang mga namatay nilang kasamahan at pagkasunog ng kanilang nayon. Pinagmasdan naman ni Yonwoo ang mga halimaw na nagmamarcha at lumabas ang kanyang sistema na napagtagumpayan niyang mapag-away-away ang bawat uri ng halimaw sa isa't isa at makakatanggap siya ng gantimpala kasabay ng karagdagang karma. Nagkaroon din siya ng sudden quest monster rush. Kahit kailan ay hindi lumusab ang bawat halimaw sa kani-kanilang mga teritoryo subalit ang relasyon ng mga halimaw ay nawasak na sa oras na ito. Ang mga halimaw ay nag-umpisa na ng digmaan. Minungkahi naman sa kanyang sistema na kailangan niyang makaligtas sa digmaan ng mga halimaw at kailangan niyang makahanap ng paraan upang matuldukan ang digmaan. Mayroon naman siyang 4 na gantimpala at ang una ay magkakaroon siya ng titulong Monster Hunter at ang pangalawa ay mapapasa kanya ang mata ng Haring Goblin at ang pangatlo magkakaroon siya ng 5 uri ng bato na mayroong 5 kulay. At ang panghuli ay madaragdagan na naman ang kanyang karma. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang mga halimaw na nagmamarcha ay sa isip-isip niya naman na magagawang mas lumakas ng Akashic Snake ng mas mabilis kung mayroon pang mas madaming puwersa ng buhay na alay. Kaya naman naisip niya na kung isasama niya ang Monster Rush at pati na rin ang mga butiking halimaw ay napagtanto niya na kapag nagawa niya iyon ay ang bagong buhay uli na ahas ay yun ang pinakamalaki at pinakamalakas na nilalang na nabuhay sa lahat ng nagdaang tutorial. Napangiti naman si Yonwoo dahil ayon pa sa kanya na nakahanda na ang lahat kaya naman ang kailangan niya lamang na gawin ay ang maghintay at kikilos lang siya kung kinakailangan at bukod pa dyan ang kailangan niya lang gawin ay ang umupo at manood sa palabas. Sa kabilang banda naman ay nandito na nagtipon-tipon ang kasapi ng Squad 1 at hindi naman masaya si Bane at nagtatakang tanong niya na kung bakit ang daming mga walang kwentang mga tanga ang nandito. Nang marinig yun ng mukhang tosino ay agad naman siyang nagparinig na siya din naman. Nagalit naman si Bane sa mukhang tosino at tinanong siya ng mukhang tosino na kung mayroon ba siyang problema at ano ang kanyang gagawin patungkol dun. Tugon naman ni Bane na nagmamayabang na siya at hinamon niya ito. Nakangising sinabi naman ni Crassus na mukhang tosino na pwede silang magsimulang maglaban ngayon din mismo sa kanilang kinatatayuan. Wala naman naging tugon si Bane sa sinabi ni Crassus na mukhang tosino bagkus ay nagpakita lamang ito ng galit sa kanya. Pinigilan naman sila ni Dykes sabay sabi niya na tigilan na nilang umasta na parang bata at minungkahi niya naman sa dalawa na tapusin na muna nila ang misyon ng mas mabilis kaysa sa magsayang sila ng oras dito. Dagdag niya pa na ang huling impormasyon na kanyang narinig patungkol sa kanilang target ay nasa nayo ng orc at minungkahi niya na bilasan lamang nilang tapusin ito at umalis. Bigla namang nagulat si Dyke at napalingon sabay tanong niya sa kanila na kung narinig ba nila ang tunog na yon. Nagtatakang tinanong naman siya ni Bane na kung anong tunog na kanyang tinutukoy. Maya-maya pa ay bigla na lamang yumanig ang lupa at nagtatakang tanong naman ni Bane na kung ano ba ang dahilan ng pagyanig ng lupa ng ganoon kalakas. Mayroon naman tumawag kay Dyke na isa niyang kasamahan at kaagad niyang itinuro ang paparating na napakaraming halimaw patungo sa kanilang lokasyon na kinatatayuan. At dito papalapit na ang mga napakaraming halimaw na umiilaw ang mata na tila ba ay uhaw na uhaw sa paghihigante. Nagulantang naman silang lahat dahil hindi nila akalain na darating ang mga napakaraming halimaw. Kaagad namang inutusan ni Dyke ang kanyang mga kasamahan na tumakbo na sila habang may lupa. At nang malapit na ang mga halimaw sa kanila ay sinigaw naman ang mga ito na umalis sila sa kanilang dadaanan at kung hindi sila aalis ay pati silang mga tao ay papatayin nila. Hindi naman nakaalis ang iilan sa mga tao at inatake sila ng mga halimaw. Habang si Bane naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan sa ngayon.
Galit naman siya dahil ang kanyang pangarap lamang ay maging espada ng clan na Asher Sword Clan kung makakatapak siya sa tore, kaya naman ayon pa sa kanya na hindi siya basta-bastang matatalo ng mahihinang nilalang na mga halimaw na ito. At nang walang ano-ano'y bigla siyang hinagisan ng sandata ng goblin at huli namang napansin ni Bane ang paparating na sandata dahil sadyang napakabilis ng paghagis ng halimaw na goblin ng kanyang sandata. At nang walang ano-ano'y tumagas lamang ang dugo. At may sumisigaw pa na halimaw na patayin silang lahat. Sa kabilang eksena naman ay sumugod na ang mga halimaw na butiki sa nayo ng mga orc sa hilagang bahagi. May nagulat naman sa hari na si Farak at tinanong niya ang nagulat sa kanya na kung ano ba ang rason nila kung bakit sa ngayon pa sila sumugod at kung ano ang kanilang rason. Tugon naman ng kanyang alip Ores na hindi niya alam kung ano ang rason nila, subalit narinig niya lang ang sinabi nila na papatayin nila ang hari at minungkahi niya na sagipin niya ang kanyang alip Ores. Nagalit naman ang hari na si Farak at tinanong niya na kung sino ba sila upang gawin nila ito dahil sa ngayon pa mismo sila susugod sa kalagitnaan ng seremonya ng pagkabuhay ng kanilang Panginoon. Mayroon namang napagtanto ang hari ng orcs na pwede nilang magamit ang pagkakataong yun upang makalakam sila ng mas maraming alay para sa kanilang Panginoon, nang sa gayon ay mas mabilis lang itong lumakas. Napangiti naman ang hari ng orcs dahil sa kanyang pinaplano. Inutusan niya naman ang kanyang alip Ores na sabihin niya sa shaman na mag-ingat sila dahil dadalhan nila ang kanilang Panginoon ng maraming alay maya-maya lang. Sumang-ayon naman ang alip Ores na flawless na kalbo na may buhok sa likod ng kanyang ulo. Sa kabilang banda naman ay pilit pinipigilan ng mga flawless na kalbo ang kanilang pader upang hindi mapasok ng kanilang kalaban. At dito may nagbuhat ng bato na malaking goblin at nag-aakmang ihahampas ang malaking bato na kanyang hinahawakan sa pader, at nang walang ano-ano'y bigla niyang hinampas ang malaking bato na kanyang hawak sa pader ng mga orcs at kaagad naman itong nawasak at hindi naman makapaniwala ang mga flawless na kalbo na orcs na nabasag ang kanilang harang na pader. Nang lumabas ang hari ng mga orcs ay bigla naman siyang natigilan dahil nakita niya ang hari ng goblin at binati naman siya ng haring goblin. Nakilala naman siya ng haring orcs at kaagad naman siyang sumugod, sabay tawag niya sa pangalan ng hari ng goblin. Sumugod na rin ang haring goblin na si Cranium at sinigaw niya rin ang pangalan ng hari ng mga orcs. Sa kabilang banda naman ay dali-daling bumalik si Yonwu sa lungga ng Akashic Snake gamit ang kanyang blinking steps at tumaas naman ang antas ng kanyang kasanayan sa 12.4% at nang makarating na siya sa pugad ng Akashic Snake ay naisip niya naman na sa oras na ito ay ang dalawang hari ng mga halimaw ay naglalaban na sa puntong ito. At bigla naman siyang lumingon dahil naisip niya na sa kasalukuyang ito ay naglalaban na ang dalawang hari na halimaw. Naisip naman ng ating bida na ang lakas nilang dalawa ay may kukumpara sa lakas ni Hargan na haring butiki na kanyang napatay. Dahil sa naglalaban ang dalawang hari ay matatagalan ang kanilang paglalaban at hindi matatapos ng ganoon lang kadali. At dagdag niya pa ang digmaan na patindi ng patindi na nagdudulot ng mas malaking pinsala at ang sitwasyon ay mas nagiging matindi rin. Kaya naman napagdesisyonan ni Yonwu na kailangan niyang palabasan ng Akashic Snake sa mas maraming pagkain at sa mas lalong madaling panahon. Nakita naman ng ating bida na gutom ang ahas at kinain niya ang flawless na kalbo na orc. Habang nagmumukbang ang ahas ay sumisigaw naman ang mga mangmang na galit na ang kanilang Panginoon na ahas. Habang binubugahan sila ng ahas ay sinisigaw naman ng mga flawless na kalbo na mga mangmang na ang kanilang Panginoon ay pinaparusahan sila. Maya-maya pa ay nag-aakmang kainin na ng ahas ang flawless na kalbo na orcs at nakita naman yun ng ating bida na kinain na ng kakabuhay na ahas ang flawless na kalbo na orc. At sa isip-isip naman ng ating bida na kakabuhay lang ng ahas kaya gutom na gutom ito. At ayon pa sa kanyang isipan na hindi na mapipigilan ang kagutuman ng ahas na kumain. Dahil sa gutom ng halimaw ay inatake nito ang lupa at gumawa ito ng butas. Habang ang ating bida naman ay pumunta sa ilalim at nang makalapag na siya ay hinawakan niya naman at napag-alaman niya na tatanggo ang ahas sa timog kanluran na kung saan nag-aaway ang mga napakaraming halimaw. Kaya naman napagtanto niya na perpekto ito sa kanyang pinaplano. Hinawakan ni Yonwu ang lupa at naisip niya na hindi naman tinawag yun na hidden piece na kung wala lang kaya naman sigurado siya na mayroong nakatagong mas malaking surpresa at ayon pa sa kanya na hindi basta-basta ang Akashic Snake dahil kung tutuusin ay dapat wala ito sa tutorial. Kaya naman napagtanto niya na mayroon talagang rason kung bakit nandito ang Akashic Snake sa una pa lang kahit na si Galyad ay inaasam din ng Akashic Snake sa matagal ng panahon at hindi niya nagawang malaman ang rason subalit isa lang ang rason na walang tiyak na rason na makabuluhan.
At ayon pa sa kanya na mayroong lokasyon dito na pinapahingahan ng ahas upang maging ligtas ito mula sa labas. At nang sinuyod niya na ang lugar ay nakita niya ang silid na puno ng yelo at sobrang lamig at dito nakita niya ang isang nilalang na nagko-concentrate. Ang tawag sa nilalang na ito ay humanoid mythical root at ang uri naman nito ay isang elixir o divine root na mayroong grado na A+. Ang paglalarawan sa nilalang na ito ay isang ugat na sinasabi na tumutubo lamang sa ice crystals na ang tanging sinag ng buwan lamang ang natatamo nito sa loob ng daan-daang taon. Para itong bata kaya naman napagkakamalan nito na isang tao. Kapag nakain niya ito ay mas tataas pa lalo ang kanyang mahika subalit nakadepende ang paglakas sa kung gaano kadami ang kayang matuno ng kumakain at ang paraan sa pagkain nito ay masyadong maselan. Nang mabasa yon ng ating bida na ang humanoid mythical roots na ito ay isa sa pinaka-rare sa mga banal na ugat at ayon pa sa kanyang narinig na lubhang napaka-epektibo ng ugat na ito kaya naman kinuha niya na ang kanyang dalawang kutsilyo at habang kinukuha niya ang kanyang kutsilyo ay naisip niya naman na kaya nandito namamalagi ang Akashic Snake marahil upang linangin niya ang ugat na ito. Tiningnan niya naman ang mukha ng ugat at sa tansya niya na parang nasa 300 taong gulang na ang ugat na ito. At ayon pa sa kanya na ang humanoid mythical root ay mas mabisa kapag naabot na nito ang pinakamataas na edad na nasa 500 taong gulang kaya naman hinihintay iyon ng Akashic Snake upang kainin. Unti-unti namang naglalakad si Yonwoo patungo sa ugat at sa isip niya naman na malas lang ng ahas dahil ang ugat na kanyang hinihintay ay magtatapos na sa kanyang tiyan. Bigla namang damilat ang ugat at kaagad siyang tumalon dahil nakaramdam siya ng panganib. Hinagisa naman kaagad ng ating bida ng kanyang kutsilyo ang ugat dahil ayon pa sa kanya na hindi na makakalayo pa ang ugat dahil maliit lamang ang espasyo sa lugar na ito. Naiwasan naman ng ugat ang mga kutsilyo na inihagis ni Yonwoo at kaagad itong bumaba subalit ang kutsilyo ay tumusok sa itaas ng yelo. Pagtapos nun ay bigla namang kumuha ng buwelo ang ugat at agad itong sumigaw. Sinabi naman ni Yonwoo sa ugat na hindi ito ang kauna-unahan niyang mag-rodeo hunting. Natigilan naman ang ugat dahil naramdaman niya ang pagbagsak ng mga matatalim na yelo mula sa itaas dahil iyon ang punterya ni Yonwoo. At nang malapit nang mahulog ang mga matatalas na yelo sa ugat ay bigla naman siyang umiwas at sa kanyang pag-iwas ay hindi niya naman namalayan na nasa harapan niya na pala si Yonwoo at nang walang ano-ano'y agaran siyang hinawakan ni Yonwoo sa tanim sa kanyang ulo sabay sabi niya na nahuli din niya ito sa wakas. Wala namang magawa ang ugat dahil iyon ang kanyang kahinaan. At maya-maya pa ay unti-unti naman itong nagpalit anyo at nang makapagpalit na ito ng anyo ay hinubad naman ng ating bida ang kanyang maskara upang kainin ang ugat. Lumabas ang kanyang sistema na nakain niya na ang hidden piece na tinatawag na humanoid mythical root. Nagsimula na ring kumalat ang banal na kapangyarihan ng kinain niya na ugat. At nagsisimula ng tumaas ang kanyang abilidad sa mahika. 72% ng kapangyarihan ng banal na ugat ang natunaw na sa kanyang tiyan at kino-convert ito sa magical power at magsisimula na namang i-absorb ito ng kanyang katawan. At dito unti-unting tumataas ang kanyang mahika at napapikit naman si Yonwoo dahil maging ang kanyang body awakening progression ay nagpatuloy na at unti-unti rin itong tumataas at tumigil sa hanggang sa 42%, napalitan naman ang estado ng kanyang katawan na kasalukyang tinatawag na immature dragon's body at naging half dragon's body. Sa madaling salita ay kalahating dragon na ang kanyang katawan. Nakatanggap naman siya ng bagong kasanayan na tinatawag na magic circulation. Sa isip naman ni Yonwoo na hindi madaling makontrol ang mahika bagamat ay nararamdaman niya naman ang pagdaloy ng mahika sa kanyang katawan. Ang kanyang bagong kasanayan na nakuha ay tinatawag na magic circulation na mayroong ranggo na C at wala pa sa ngayon ang kanyang karunungan sa kasanayan niya na ito. Ang paglalarawan naman sa magic circulation ay noon pa mang sinaunang panahon ang mga lahi ng dragon ay pinagpala sa mana. At ang mga pinagpala ng dragon ay bibigyan nito ng abilidad sa pagkontrol ng mahika. Kapag naman mataas ang karunungan ay mas marami din siyang makokontrol na mahika at pinapahintulutan siyang itaas ang numero ng kanyang kasanayan sa mahika at kaya niya ring makontrol ang mana stream. Pagtapos noon ay napangiti naman ang ating bida dahil natapos na rin sa wakas ang pagtunaw niya ng ugat at mas tumaas ang kanyang mga stats at nagkaroon pa siya ng bagong kasanayan. Sa kabilang banda naman ay marami ng duguan at namatay na kasapi ng Squad 1 subalit bigla namang nagkamalay si Bane at putol na ang kanyang isang kamay at hindi niya naman nakalain na naubos ang Squad 1 at dahil sa galit niya ay naisip niya naman ang pupuntahan ng mga halimaw dahil doon din sana sila pupunta upang patayin ang kanilang target. Kaya naman napagtanto niya na baka kagagawa nito lahat ng lalaking kanilang target.
Tumayo naman siya at naisip niya ang posibilidad na ang pakay ng kanilang target ay isang hidden piece na pinakamalakas sa lahat na nadiskubre na mga hidden piece. Kaya naman nagdesisyon siya na kahit ano pa man ang plano ni Cain ay aabangan niya ito upang makuha niya ang hidden piece at kapag nagawa niyang makuha yun at kung pagsasama-samahin niya ang kanyang matatanggap na gantimpala sa misyon na iyo ay tiyak siya na magandang pagkakataon yun upang makahabol siya sa magkapatid na sina Edora at Fante. Desperado naman na si Bane dahil sa kagustuhan niyang mas umangat pa ang kanyang ranggo at naisip niya na hindi niya palalagpasin ang pagkakataong ito at kahit na ano pa man ang mangyari ay hahabulin niya kahit saan magpunta si Cain. Bumalik ang eksena sa kay Yeonwoo at dito pinagmasdan niya ang kanyang stats at napagtanto niya naman na ang sekreto upang makontrol ang Mahika ay ang mas magkaroon pa ng magical power at mas pataasin niya pa ang kanyang pagproseso sa kanyang paggising sa katawan ng dragon. Madalang pa lamang ang kanyang nagagamit na Mahika at ito ay kapag gagamit siya ng kasanayan niya subalit ngayon ay marami na siyang pagpipilian at isa na dito ang paggamit niya ng Mahika upang madagdagan ang kapangyarihan ng kanyang sandata at kung gagamitan niya ng Mahika ang kanyang mga paa upang mas bumilis ang kanyang paggalaw. Nag-umpisa namang maglakad ang ating bida at habang naglalakad siya ayon pa sa kanya na nahihirapan pa rin siyang makontrol ang daloy ng kanyang Mahika sa kadahilanang mababa pa ang kanyang karunungan sa kanyang kasanayan na magic circulation. At dahil sa kanyang kakayahan sa pagpapataas ng kanyang pandama ay mas madali niya lamang mapapataas ang kanyang magic circulation katulad ng kanyang kasanayan na blinking steps dahil ayon pa sa kanya na kapag kinokontrol niya ang pagdaloy ng Mahika sa kanyang katawan ay maaapektuhan din ang kanyang pandama at sa kanyang paglalakad ay may nakita siyang isang kwentas. Napatanong naman siya na kung ano ba ang bagay na ito. Ang bagay na ito ay tinatawag na necklace full of memories at ang uri naman nito ay pendant at mayroong grado na F-. Ang kwentas na ito ay nagdadala ng mahalagang alaala ng isang tao at mas mainam kung maibabalik niya ito sa tunay na may-ari. Pagkapulot niya ng kwentas ay binuksan niya naman ito at may nakita siyang larawan ng isang pamilya at ang mga taong nasa larawan ay si Galyad at ang kanyang asawa at anak. Sa isip naman ng ating bida na walang nakakaalam kung bakit hinahabol ni Galyad ang Akashic Snake sa matagal na panahon na subalit bihira lamang niya itong hanapin bagkus ay ipinapasa niya ang kanyang kasanayan bilang isang gantimpala. Kaya naman napagtanto ni Yeonwoo na kaya pala yun ang rason niya upang maibalik sa kanya ang isang mahalagang bagay na nagdadala ng alaala ng kanyang pamilya. Habang tinitingnan ni Yeonwoo ang larawan ay naisip niya na walang binanggit sa diary ng kanyang kapatid patungkol sa pamilya ni Galyad kaya naman napagtanto niya na ang kwentas na ito ang matagal nang hinahanap ni Galyad. Isinilid niya naman ang kwentas sa kanyang bulsa at isinuot niya na muli ang kanyang maskara at napagdesisyonan niya na kailangan niya nang umpisahan ang kanyang plano. Sa kabilang banda naman ay tuloy pa rin ang digmaan ng mga halimaw laban sa orcs at dito naglalaban sina Farak at Cranem at sa kanilang paglalaban ay may biglang naramdaman ng hari na si Cranem at nang walang ano-ano ay bigla na lang lumabas ang dambuhalang ahas mula sa lupa at nagsitalsikan ang mga halimaw sa paligid. Nagtatakang tanong naman ang haring goblin na si Cranem na kung ano ba ang wordong nilalang na iyan at maging ang hari ng mga orcs na si Farak ay hindi makapaniwala at napatanong na lang siya na kung bakit nandito sa lugar na ito ang kanilang Panginoon. Lumikha naman ng ingay ang dambuhalang ahas at dahil sa gulat ng mga halimaw ay natigilan naman sila sa pakikipaglaban at napatingala sa itaas at nang walang ano-ano'y bigla silang may nukbang ng dambuhalang ahas at ang iba ay pilit pang tumatakbo papalayo at dito nagalit naman ang mga halimaw na kobold dahil kinain ng ahas ang kanilang hari at nagsisisigaw sila na ipaghihiganti nila ang kanilang hari. Inaatake naman ng palaso ang ahas ng kobold subalit hindi man lang ito makapinsala dahil sa kunat ng dambuhalang ahas at ang orcs naman ay inaakala nilang pinaparusahan sila ng kanilang Panginoon habang si Cranem naman ay napamura na lang sa kanyang nasasaksihan at nag-aakma siyang tatakbo. Pinigilan naman siya ni Farak at tinanong niya ito na kung saan ba siya pupunta at dagdag niya pa na huwag siyang aatras dahil naglalaban sila bilang magiting na mandirigma. Pinatahimik naman siya ni Cranem dahil ayon pa sa kanya na mas importante ang kaligtasan ng kanyang mga alip Ores kumpara sa pride nilang dalawa. Napagtanto naman ng hari ng mga orcs na si Farak ang sinabi ni Cranem kaya naman kaagad niyang inutusan ang kanyang mga alip Ores na pakalmein ang kanilang Panginoon at nang marinig yun ang kanyang mga alip Ores ay nagsisugod naman ang mga flawless na kalbo sa dambuhalang ahas. Makalipas lamang ang ilang saglit ay lumilipad na sa himpapawid ang hari ng mga goblin na si Cranem at nag-aakma na siyang atakihin ang dambuhalang ahas sa ulo nito sabay sigaw niya na mamatay na ito at inatake niya ng buong lakas ang ulo ng dambuhalang halimaw at tumagas naman ang dugo nito.
Dahil sa ginawa ni Cranham ay napapumiglas naman ang dambuhalang ahas sa sakit habang si Farak naman ay ginamit niya ang pagkakataong yun upang atakihin ang dambuhalang ahas at nang walang ano-ano'y inatake niya ito. Nanunood lamang si Yeon-woo sa ginawa niyang palabas at sa isip-isip niya naman na hindi niya akalain na mas maganda pa pala ang kalalabasan ng kanyang plano kaysa sa kanyang inaasahan. Pinagmasdan niya naman ang dambuhalang ahas at sa bilang niya ay kaunti na lamang ang natitirang halimaw at nagpasalamat naman siya sa Akashic Snake dahil malapit niya nang maubos ang mga halimaw ng walang kahirap-hirap at mas lumaki pa ang dambuhalang halimaw ng 1.5 kaysa sa orihinal na laki nito. Tiningnan niya naman ang dalawang hari na si Farak at Cranham at ayon pa sa kanya habang pinagmamasdan sila na ang dalawang hari na ito ay nananatiling nakatayo pa rin at pilit inaatake ang dambuhalang ahas upang umalis at ang ibang mga halimaw naman inaatake rin ang dambuhalang ahas subalit hindi na rin naman tatagal ang dalawang ito dahil naabot na nila ang kanilang limitasyon. Kaya naman napagdesisyonan niya na oras na sa paghahanda upang wakasan ang ginawa niyang palabas. Ginamit niya naman ang kanyang kasanayan na tinatawag na magic circulation sa kanyang paa at tumaas ang karunungan niya sa kasanayan na ito ng 0.7% at kaagad siyang tumalon at ginamit niya rin ang kanyang blinking steps na tinatawag na Shanpo at nadagdagan na naman ang kanyang karunungan sa kasanayan na ito at kasalukuyang nasa 15% na. Lumapag naman siya sa ulo ng dambuhalang ahas at inactivate niya ang kanyang kasanayan na tinatawag na Bathory's Vampiric Dagger upang lamunin ang sigla ng dambuhalang ahas na ito. Tumaas naman ang karunungan ng kanyang kasanayan na Bathory's Vampiric Dagger sa 6.4% at tuloy-tuloy lamang itong tumataas habang hinihigop niya ang sigla ng dambuhalang ahas. Habang nagaganap ang paghigop niya sa lakas ng dambuhalang ahas ay nagpupumiglas naman ang Akashic Snake at unti-unting nagsisitaasan ang kanyang mga stats. At makalipas lamang ang ilang sandali ay napagtagumpayan niyang mapatay ang pinunong halimaw na tinatawag na Akashic Snake at binigyan siya ng karagdagang karma. Nanlupaypay naman ang dambuhalang ahas na parang malungkot na hotdog at dahan-dahan itong natutamba sa lupa. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kits sa susunod mga boss.